Kiefer's POV. Diretso ako nakatingin sa labas ng bintana ko habang nakapamulsa ang dalawa kong kamay sa bulsa ko. Ramdam ko pa rin ang pagkurot ng noo ko. Aware naman ako sa naging asal ko kanina sa harap ni Samantha at Kenneth. Hindi ko lang talaga maiwasang hindi mag-isip. Masyado na ako naguguluhan sa nararamdaman ko. Oo, una ko minahal si Natasha pero sa Samantha ng kasalukuyan ko at may anak pa kami kaya bakit naguguluhan ako? Ngayon nalaman kong buhay nga si Natasha. Hindi tama ang iniisip mo, Kiefer. Hindi tama ito. Mahal ko pa nga ba si Natasha o minahal ko nga ba talaga si Samantha? Mariin ako napapikit at hinilot ang sentido ko. Iniling-iling ko ang ulo ko dahil mali. Hindi tama. Ano naman sa'yo, Kiefer, kung buhay pa nga ba si Natasha? Kakamusay mo lang siya, okay na yun. And when Samantha back? Pero masyado akong kinukontra ng puso ko. Ang gulo na. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Napatigil ako sa pag-iisip na magring ang cellphone ko. Yes, hello? It's Detective Mario. May nalaman ka na ba? Alam mo ba kung ano apelido niya? Napatigil ako sa sinabi niya. Apelido ni Natasha? Ano nga bang apelido niya? You're stupid, Kiefer. Minahal mo pero hindi mo man lang alam ang apelido? I don't know. Sagot ko sa kanya. Okay, I understand. Ako nang bahala. Akala ko kasi alam mo para sana mapadali sana ang paghahanap. Pasensya ka na, detective. Basta balitaan niyo ako kung may nalaman na kayo kung nasan si Natasha. Copy. Binaba ko ng cellphone ko at humarap na. Laking gulat ko naman na makita ko si Logan na kunot ang noo. Iniiwas ko sa kanya ang paningin ko at tumiretso sa sofa. What do you need? Totoo ba ang narinig ko? Tanong niya na makaharap na siya sa akin. Paano ka nakapasok? Sagutin mo ko. Seryoso niyang tanong sa akin. Ano bang narinig mo? Maang-maangan kong tanong. Narinig ko mula sa simula, Kiefer. Now answer me. Pinapahanap mo si Natasha? Saan mo naman nakuha mga yan? Sa'yo na mismo galing noon na wala na siya. Patay na siya kaya bakit pinapahanap mo siya ngayon? Kunot noon niyang tanong sa akin. Di ako agad nakapagsalita sa kanya. Please tell me the truth. Dagdag niya. Tinignan ko siya at seryoso mukha niya. Napabuntong hininga naman ako dahil doon. Oo, tama ka. Pinapahanap ko siya. Halos ngayon ko lang din nalaman eh. Pinapahanap din siya ni Mommy kung hindi ka pa nakapaniwalang buhay nga siya. Lalong-lalo na ako. Paano nangyaring nabuhay siya kung kasama niya ng aksidente ang mga magulang niya? Hindi ko rin alam. Kaya nga kumuha ko ng tao para hanapin siya at alamin ng lahat. Ano ba talagang relasyon mo sa kanya? Bakit hinahanap din siya ng mommy mo? Hindi mo man lang ba naitanong sa kanila? Yumuko ako at bumuntong hininga bago ulit siya tiningnan. Ano nga bang relasyon ko sa kanya? Hindi ko talaga alam kung kaano-ano ko nga siya. Hindi ko pa alam. Sa ngayon ang asikasuhin ko yung paghahanap sa kanya. Alam ba ni Samantha tungkol dito? Napakurap-kurap ako saka iniwas sa kanya ang paningin ko. Hindi ako nakasagot sa tanong niya. Alam kong hindi pa maganda ang relasyon ni Samantha pero siguro naman karapatan niyang malaman ang tungkol dito. Patanong pa niyang sabi. Kaya nga ng sabi mo hindi maganda ang relasyon namin ni Samantha. Kung sasabihin ko ba sa kanya, papakitaan niya ba ako na interesado siya? Kung sasabihin ko bang magbabago yung pakikitungo sa akin kapag sinabi ko? Hindi sa tingin ko, Logan. So anong gusto mo? Ang itago sa kanya? Babae ang hinahanap mo, Kiefer. Hindi lang babae kundi minsan mo ring minahal. Napabuntong hininga ako sa kanya. Tinuon ko sa gilid ng sofa ang siko ko at ang kamay ko'y nakahawak sa bibig ko. Hindi ko naman siguro itatago. Sa ngayon ayoko muna ipaalam sa kanya lalo na ngayon parang wala siyang pakialam sa akin. At anong gagawin mo kapag nahanap mo na si Natasha? Napaisip ako sa sinabi niya. Ano nga bang gagawin ko? Hindi ko alam. Do you still love her? Kunot do akong taringnan si Logan. Sa tanong niya, what do you mean? Si Natasha, mahal mo pa ba siya? Kasi kung hindi na, hindi ka magkakaganito kung wala na. Masama na ba siyang hanapin pagkatapos ng maraming taon? Logan, naging mahalaga sa atin si Natasha kaya ako ginagawa to. Seryosong sabi ko sa kanya. Malayo ka na sa tanong ko, Kiefer. Pinag-aralan ko mukha niya at masyado siyang seryoso. Hindi ko alam. Gusto ko malaman kung ano nangyari sa kanya. How about Samantha? What about her? Kiefer, alam ko namang hindi mo pa nakakalimutan si Natasha at ganun din ako. Iisang tao lang una nating mahal at iisang tao lang din na nagugustuhan natin ngayon. Hindi naman siguro tamang dalawa silang pipiliin mo. Anong ibig sabihin yan? Pinapipili niya ako sa dalawa? At anong gagawin niya? Pinapipili mo ba ako? At anong gagawin mo? Dahil iisang una nating minahal at pareho tayo sa nagugustuhan natin ngayon, pinapipili mo ako at kung sino hindi ko pinili, siya ang hahabulin mo, ganun ba? Parang inis kong sabi sa kanya. Umayos siya ng upo saka sinindalang parehong kamay sa sofa. Siguro nga parang ganun. Hindi din naman siguro tamang pareho silang pipiliin mo.
Logan, hindi negosyong babae para pagkasunduan. Sino ba talagang mahal mo sa kanila? Si Natasha ba o si Samantha? Napalunok ako sa tanong niya dahil wala akong maisagot. Hindi naman siguro tamang ipagpalit mo ang nanay ng anak mo sa isang taong matagal mo nang hindi nakikita, hindi ba? Kung ako sa'yo, ituon mo lang ang atensyon mo sa pamilya mo at saka ako nang bahala sa paghahanap kay Natasha. Tumayo siya at diretso kong tinignan. Meron pa nga pala si Claudia. Iiling-iling niyang sabi. Mahirap yan. Masyado magulo. Mauna na ako, Kiefer. Tinapik pa niya ako sa balikat bago tuluyang lumabas ng kwarto ko. Sandali pa ako naiwan doon na mag-isa at hinayaan kong maglayag ang isip ko. Isinandal ko ang bato ko sa sofa at tinitigan ng kisame. Naguguluhan na ako. Ano nga bang gagawin ko? Pinakiramdaman ko ang puso ko kung si Samantha o si Natasha pero bakit pati ang nararamdaman ko ay nakakalito. Pareho silang mahalaga sa akin at kapag iniisip ko pa lang na isa sa kanila iiwan ako, nasasaktan ako. Ano ang gagawin ko? Ngayon pa lang na hindi ko nakikita si Natasha, nalilito ko. Paano pa kaya kapag nakita ko na siya? Tama si Logan, Kiefer. Dapat tinutuon mo ang atensyon mo sa pamilya mo at hindi kung kani-kanino. Pero mas maba yung hahanapin ko lang, yung taong minsan nagbigay ng saya sa buhay ko. Saka ko na siguro iisipin yan kapag nakita na kita, Natasha. Samantha's POV. Gulong-gulo na rin ang isip ko ngayon. Ano ba nangyayari? Bakit ganun? Hindi ko alam ang gagawin ko at masyado ako naguguluhan. Idagdag mo pa yung treatment sa akin ni Kiefer kanina. Tinitigan ko si Kenneth na mahimbing na natutulog. 9 na rin pero gising pa ako. May trabaho pa rin ako bukas pero ang daming tumatakbo sa utak ko. Lumalabas ako ng kwarto at nagtungong fridge para uminom ng malamig na tubig. Saka nagtungong veranda para makahigop naman ng fresh na hangin. Nagtagal pa ako ng ilang minuto sa veranda saka pumasok ng kwarto ko at natulog. Kinabukasan, busy akong gumagawa sa laptop ko nang may kumatok sa pintuan ko. Come in! Saad kong nasa laptop pa rin atensyon ko. Samantha. Doon na naagaw ang atensyon ko na marinig kong pamilyar na boses na iyon. Logan? Hindi makapaniwalang sambit ko sa pangalan niya. Umupo siya sa sofa ko kaya tiniklop ko muna ang laptop ko, saka ko tinawagan si Tonet. 2 coffee please? Sambit ko saka lumapit kay Logan. May kailangan ka? Tanong ko na makalapit ako sa kanya. Kamusta ka na? It's been a long time. Hindi ka man lang bumisita sa hotel ko. Nakanguso niyang sabi. Busy ako, marami akong ginagawa. Ang cold mo na nga. Seryoso niyang sabi. Iniwas ko naman sa kanya ang paningin ko. Wala ka man lang magbalak ipakilala sa akin ang pamangkin ko? Grabe ka ha? Hindi mo na nga ako binisita sa hotel. Hindi mo ba ipapakilala sa akin ang mga pamangkin ko? Natatawa niyang sabi. Anong dahilan ko para bisitahin ka sa hotel mo? Hindi tayo close kaya na iniisip mo, Logan. Napapahiya naman siyang natawa. Pasensya na. Akala ko kasi close tayo. Sorry, masyado lang akong feeling close eh. Napapakamot pa siya sa batok niya. Nga pala, pwede ko bang makita si Kenneth? Naiilang pa niyang sabi. Tinanguan ko naman siya. Nasa condo siya. Pwede mo siyang puntahan doon. I'll give you my address basta ibabalik mo rin siya. Okay, sige. Una na ako ah. Tinanguan ko naman siya saka lumabas ng office ko. May nalalaman ka ba dito, Logan? Naguguluhan na ako. Tumayo ako sa sofa at nagtungong sa swivel chair ko, saka ko dinaanan pa kanina ni Logan. Dumating ang coffee pinakuha ko pero binalik ko rin. Natasha's POV. Alam kong marami na nakakakilala sa akin kaya hindi ko na kailangang magpaliwanag pa ng tungkol sa buhay ko. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ko ang sekretarya ko. Yes, ma'am? Saad sa kabilang linya. Come to my office. Sabi ko at binaba ang cellphone ko. Sumandal ako sa swivel chair ko at punong-puno ng tanong ang isip ko. Bakit ngayon ko lang ba nalaman? Bakit ngayon ko lang nakita? Bakit ngayon lang ako na-curious sa sarili kong buhay? Ang tagal ko na sila nakikita at nakakasama pero bakit wala akong maalala tungkol sa kanila? Napabalik ako sa ulirat na marinig ko ang katok sa pintuan ko. May kailangan po ba kayo, ma'am? Isinenyas ko sa kanyang maupo muna siya. Gusto kong malaman ang bawat kilos ni Kiefer Bentacourt, lalong-lalo ng Corazon Bentacourt na yun. Bakit po, ma'am? Gusto kong malaman kung may nalaman ba sila sa aksidente naming pamilya. Hindi ako naniniwalang basta lang nawal ng preno sa sasakyan namin noon. Gusto niyo po bang patiktikan ko sila para malaman ang bawat kilos sila? Tinanguan ko naman siya. Sige po, ma'am. Sa kumpanya ng Greenland nagtatrabaho ang pinsan ko. Pwede ko siyang utusan. Sige, salamat. Makakaalis ka na. Bumuntong hininga ako. Kung ganoon, Taylor si mama pero bakit wala talaga ka maalala sa mga nangyari sa akin nung bata pa ako? Mabilis akong tumayo at kinuha ko ang bag at nagtungong ospital.
Kailangan ko malaman ang kondisyon ng katawan ko, lalo na ng utak ko. Bakit wala ako maalala bukod sa mga magulang ko? Kung sino ba talaga ako, kung ano ba talaga ang pagkatao ni Mama? Ano ang kalalaman ng mga Bentacord sa buhay ko at ng Samantha na yan? Bakit? Bakit naging ganito ang lahat? Bakit sa ilang dokumento lang tungkol sa mga magulang ko'y naging magulong buhay ko? Nakaka-bad trip, nakakaloka. Masyado ako naguguluhan sa totoong pagkatao ko. Para akong puzzle na ang hirap buuin. Kumatok ako sa isang pintuan ng doktor na dati ko nang pinupuntahan. O ikaw pala, magpapatingin ka na naman ba ulit? Nakangiti niyang tanong sa akin. Posible bang mawala mga alala ko kapag na-aksidente? Tumayo siya sa kinauupuan niya at umupo sa harapan ko. Ano ba talaga nangyari sa akin? Bakit wala akong maalala bago mangyari ang aksidente? Imposibleng wala akong maalala nung bata ako. Bumuntong hininga naman siya. Dahil nagka-amnesia ka. Oo, may naalala ka pero sa taon mo, 17 years pa ba wala kang maalala? What? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Nagka-amnesia ka kaya wala kang maalala. Kaya pala kahit anong pilit kong alalahanin ng mga alaala ng bata ako, hindi ko magawa. Sigurado ako may nakita akong tao nung gawing maaksidente kami. Hindi pa malinaw sa akin ngayon ang mukha niya, pero sigurado ako may tao sa pinangyarihang aksidente. Ibig sabihin hindi talaga kami na aksidente dahil sinadyang mangyari yun. Pero sino naman ang nasa likod ng lahat ng ito? Bakit ngayon ko lang naisip ang mga ito? Bakit ngayon ko lang nakita ang mga gamit nila mama at papa? Bakit masyado naging magulo ang buhay ko sa isang iglap lang? May problema pa nga akong hindi naaayos tapos may sumunod na naman. At hindi lang basta-bastang problema. Lecheng buhay to, oo. Umalis na ako sa ospital at tumiretso sa kondo ko. Saka ako hinanap ang mga gamit na nakita ko nung araw ng aksidente. Binuklat ko lahat ng yon hanggang sa may nalaglag na bracelet doon. Pinulot ko naman saka pinagbas ng mabuti. Kaninong bracelet na to? Kay mama? Bakit kasi ngayon ko lang nakita mga ito eh? Sa tagal na nangyari aksidente, bakit ngayon ko lang ulit nagparamdam sa akin to? Kanina bang bracelet na to? Binuklat ko ang mga papeles tungkol sa kaso ni mama at papa. Pinagbasdan ko lahat ng mga litrato na kuha nung gabi ng aksidente. Nakita ko rin ang isang bracelet doon na kamukha ng hawak ko ngayon. Pinagbasdan ko silang dalawa at parehong-pareho nga. Pero ang pinagtataka ko bakit walang bahid ng dugo ang bracelet na ito sa litrato. Lalong kumunot ang noo ko sa nalaman. Kung kay mama itong bracelet na to, dapat may bahid man ng dugo niya bago matanggal. Hindi kaya... Napatakip ako sa bibig ko sa naiisip ko. Hindi kaya pagmamayari ng taong nakita ko nung gabing yon? Ah! Napahawak ako sa ulo ko dahil sumakit ito ng pilitin kong alalahan ng mukha niya. Mahihirapan lang ako kapag pinilit ko ang sarili ko. Aalamin ko lahat. Kailangan kong malaman ng totoo lalo na't hindi aksidente nangyari sa amin. Kiefer's POV. Umuwi ako sa bahay na bagsak ang balikat ko. Umupo muna ako sa sofa at sinandal ang batok doon. Hanggang ngayon ang gulo-gulo ng isip ko. Hi Kiefer? Napamulat ako nang marinig ko ang boses ni Claudia. What are you doing here? Kulot na akong tanong sa kanya. Masama bang dalawin ka? Nakanguso niyang sabi. Di ko naman siya pinansin pa pero naramdaman ko ang pag-upo niya. Wala ka ng time sa akin ah. Maarte pa niyang sabi. Wala akong responsibilidad sa iyo Claudia. Diretso kong sabi. Laging yan na lang sinasabi mo eh. Bakit ba kasi hanggang ngayon ayaw mo pa? Inis niyang tanong sa akin. Wala akong planong pakasalan ka Claudia. Gulat naman siya napatingin sa akin habang nakangangapa ang bibig niya. What? Hindi mo nga ako pinayagan ma-engage. Kasal pa kaya? Prangka kong sabi sa kanya. I hate you. Bahala ka. Gawin mo lahat ng gusto mo pero ikakasal tayo. Tumalikod na siya at bumuntong hininga naman ako. Yeah, right. Hindi natuloy ang engagement namin ni Claudia nang mawala sa Samantha. Pumayag lang ako sumama sa dinner na yun para lubayan ni Mommy sa Samantha. Pero hindi ko inaasahang nasundan niya pala ako doon. Oo, alam ko. Marami ako nasabi sa dinner na yun na labag sa loob ko. Lalo pa tungkol sa amin ni Samantha at ang sa kanya. Sa bawat pagbitiw ko ng mga salita noon, siyang sikat na naramdaman ko sa dibdib ko dahil hindi ko ginusto yun. Pumayag lang ako kunwari sa engagement party pero hindi ibig sabihin nun magpapakasal ako kay Claudia. Kailangan ko lang talagang mag-isip kung paano matitigil ang kasunduang iyon para tigilan na rin ni Mommy si Samantha. Para habang nag-iisip ako, panatag lang ako na walang mangyayari kay Samantha dahil alam kong gagawin lahat ni Mommy para mapaghiwalay kami. Pero dahil nawala si Samantha at iniwan ako, wala silang nagawa na sabihin kong walang engagement party magaganap. Walang panakot sa akin si Mommy kaya wala rin siya nagawa. Samantha's POV. Kinusot-kusot ko pang mata ko dahil parang may narinig ako maingay sa labas. O iya, tinignan ko ang ginagawa nila, Mom and Dad. Bakit niyo po sinabi na darating kayo? Sinulubong ko sila ng yakap at ganoon din sila. Nagising ka ba namin?
Si Mommy. Hindi naman po, kararating nyo lang? Si Dad. Yaya, magluto ka na. Utos ka niya, pero sakto na mamaya. Maaga pa kasi, 5:30 pa lang yata. Ang apo ko, tulog pa ba? Tanong ni Daddy. Opo, pero maya-maya magigising na rin po yan. O siya, sige, magkape muna tayo. Saad niya kaya sabay-sabay kami nagtungo ng kusina. Ako na nagtimpla ng mga kape namin dahil abala naman si Yaya. Kamusta ang pagpapatakbo ng negosyo dito, Iha? Tanong ni Daddy. Okay lang naman po. I heard about what happened between you and that Corazon Bendacourt. Do you know her, Iha? Tanong naman ni Mommy. Tinanguan ko naman siya. Paano mo ka siya nakilala? It's a long story, Mommy, pero siya ang lola ni Kenneth. Nanlalaki naman ng mga mata nilang dalawa. For real? Oh my God, nakilala na ba siya ni Kenneth? Pinakilala mo na ba siya sa ex mo? Alam na ni Kiefer, Mom, pero hindi ko pa napapakilala kay Corazon ng tungkol sa bata. Pero nakita naman siya. Sinungitan pa nga ako. Parang bata akong sumbong. So, kamusta naman? Hindi ba sila nagtaka? Tanong ni Daddy. Si Kiefer, hindi naman po eh. Yun nga din po pinagtataka ko ba't parang matagal na niyang alaman tungkol sa anak namin. Hindi ko po alam. Hindi ako sigurado pero parang ganun yung dating sa akin. Lalo na yung pagiging komportable ng dalawa sa isa't isa. Ganun naman talaga Iha kapag kadugo mo isang tao, mabilis ka lang makukomportable sa kanya. Ewan ko po ma'am, siguro masyado lang ako napapraning. Nagkwentuhan pa kami hanggang sa magising si Kenneth. Maaga ako nagayak at nagpaalam na sa kanila. Naglalakad na ako papasok sa kumpanya ko na may makasalubong na isang matanda. Napatigil ako sa paglalakad na may banggitin siya. Natasha? Tinignan ko siya at bigla siyang umiti sa akin. Ikaw ba si Miss Samantha? Bigla niyang tanong. Tumangon naman ako. Ako nga, what can I do for you? Vergara ba ang apelyido mo? Napakunot naman ako sa tanong pero tinangaan ko na lang siya. Nice. May naalala lang ako sa apelyido mo. Parang may lungkot niyang sabi. Do I know you po ba? Tanong ko sa kanya. May binisita lang ako dito. May kamukha ka kasi Iha. Pasensya na ha. Oh by the way, I am Sebastian Taylor. Nice to meet you. May pagtataka man sa mukha ko inabot ng kamay niya para makipagkamay. Nice to meet you po. Saad ko. Nilitian niya lang ako. Saka nagpaalam nang umalis. Pinunod ko pa siya maglakad palabas ng building ko. Salubong na salubong ang kilay ko. Sebastian Taylor ha? Nice meeting you. Inalis ko ang paningin ko sa kanya at naglakad papuntang opisina ko. Hindi ko maalis sa isip ko ang matandang yun. Hindi ko alam pero parang may kakaiba eh. Ngayon ko pa lang siya nakikita pero bigla akong kinabahan. Isinandal ko ang likod ko sa swivel chair ko. Hindi ako makapag-focus sa ginagawa ko. Ang daming gumugulo sa isip ko. Ang dali-dali lang namang mabuhay pero bakit ginugulo pa ako ng komplikado ko ngayong buhay? Damn it! Hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko. Kinuha ko na lang ang cellphone ko saka ko tinawagan si Tonette. Come here! Maotoridad kong saad sa kanya. Hinintay ko pa siya hanggang sa kumatok na siya sa pintuan ko. Come in! May kailangan po kayo, ma'am? Hinintay ko pa siya hanggang sa kumatok. Gusto kong malaman ang buong pagkatao ni Natasha Taylor. Diretso kong sabi sa kanya. Nandaki naman ang mata niya sa sinabi ko. Natasha Taylor? Ulit pa niya sa pangalan. Gusto ko malaman kung ano lusyon niya kay Sebastian Crawford. Mas lalo na nakay ang mga mata niya sa sinabi ko. Pinag-cruise ko mga kamay ko. May alam ka ba? Takang tanong ko sa kanya. Wala naman po ma'am pero si Sebastian Taylor po. Kasi siyang lolo ni Kiefer Bendacourt sa mother side. Napahilot na lang ako sa sentido ko. Pinaalis ko na siya sa office ko at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang daming isipin. Kiefer's POV. May nabalitaan ka na ba? Tanong ni Logan. Nandito kasi siya ngayon sa opisina ko. Wala pa. Ikaw ba? Tumayo ako sa swivel chair at saka umupo sa sofa kung saan magkaharap kaming dalawa ni Logan. Wala pa. Ang mami mo natanong mo na ba? Hindi ba tinahanap niya rin sa Natasha? Hindi pa rin. Siguro pupuntan ko siya mamaya. Sagot ko. Pareho na kaming natahimik na parang pareho na rin kami nag-iisip. Hindi ko alam kung handa ba ako sa pwedeng sabihin sa akin ni Mommy tungkol sa relasyon talaga namin ni Natasha. Siguro hindi naman ako dapat mag-alala dahil ano naman ko magkakaanak kami. Nandyan si Samantha. Pero ewan ko, hindi ko maintindihan yung sarili ko at parang ayaw tanggapin ng sistema ko na magkamag-anak kami ni Natasha. Paano kung pinsan mo siya? Napalingon ako kay Logan na bigla niyang sabihin iyon. Napaayos ako ng upo at napatikim. Paano nga ba? Damn it! I don't know. Iwas kong tingin sa kanya. Mahal mo pa rin ba talaga siya? Kiefer, hindi naman sa tinuturuan kita pero wag na wag mo sasaktan si Samantha laban sa first love mo.
Kasi oo, aaminin ko na malaman ko rin ba si Natasha nagka-interes akong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Hindi kita pinupush para piliin si Samantha at sa akin si Natasha. Hindi sa ganun. Then what? Anong tawag mo sa ganun? Ganun na rin yun. Inis kong sabi sa kanya. No, not like that. Then what? Kiefer, listen first. Sige nga, isipin na nating nakita natin si Natasha. Tapos ay biglang bumalik yung nararamdaman mo sa kanya. Anong gagawin mo? Iiwan mo si Samantha lang dahil sa kanya? May anak kayo ni Samantha. Hindi tama yung gagawin mo. Hindi naman magandang dalawa silang pipiliin mo. Look, makakasakit ka ng iba. Iniwas ko sa kanya ang paningin ko dahil tama naman siya. Makakasakit ako kung nalilito pa rin ako sa nararamdaman ko. Ano nga gagawin ko kung nalaman kong pinsan ko para si Natasha? Hindi ko alam, Logan. Pero kung tama nga yung hinala natin kamag-anak ko si Natasha, may choice pa ba ako? Hindi ba't wala na? So sinasabi mo ba na kapag hindi mo kaano-ano si Natasha, may chance pang mahalin mo ulit siya? Hindi ko kagad nasagot ang tanong niya. Wala ako maisagot dahil hindi ko rin alam. Hindi ko rin maintindihan yung sarili ko. Ano ba talaga ito nararamdaman ko kay Natasha? Awa ba? Guilt dahil sa nangyari sa kanina? Mahal ko rin si Samantha pero sa tuwing pinapakita niya sa akin na wala siyang interes sa akin, pinanghihinaan ako ng loob. Kung tama pa bang mahalin ko pa siya kung siya naman ay nakamove on na. Ang hirap. Masyado akong nalilito sa tunay kong nararamdaman. Pag-isipan mo munang mabuti, Kiefer. Puntahan mo mami mo para matanong mo para ngayon pa lang, alam mo na kung sino ba talaga. Bakit di mo ayaan mag-dinner ngayon sa Samantha? Nakangiti niyang sabi. Tumayo na siya saka inayos ang polo niya. Mauna na ako. Paalam niyang tinanguan ko na lang. Naiwan ako sa office na nag-iisip. Mahal ko sa Samantha. Ano ba yung nararamdaman ko para kay Natasha? Maring akong pumikit saka nagpakawala ng malalim na hininga. Pinasintabi ko muna ang lahat ng iniisip ko saka mabilis sa tinapos ng trabaho ko. Pagsapit ng hapon, mabilis kong kinuha ang coat at cellphone ko saka bumaba ng opisina. Nag-drive ako na nag-drive hanggang sa hindi ko na malayang huminto na lang ako sa harap ng kumpanya ni Samantha. Napabuntong hininga na lang ako habang pinagmamasdan yon. Inalis ko na lang ang seatbelt ko saka ako bumaba at pumasok sa building niya. Good afternoon, sir. Mga bati ng empleyado niya. Tinanguan ko na lang sila saka dumiretso sa opisina niya. Nakailang katok na ako pero wala pa ring response kaya't binuksan ko na lamang ito. Pagbukas ko ay nakita ko siya nakasandal sa swivel chair niya habang nakapikit ang mga mata. Ano ba to, tulog? Lumapit na ako sa kanya saka pinagmasdan ang nakakunot niyang mukha. Napangiti na lang ako dahil mukhang napakarami niyang iniisip. Malamang negosyo niya rin. Ilang minuto ko pa siyang pinagbastan hanggang sa marinig ko ang buntong hininga niya at halos magitla ako nang imulat niya ang mga mata niya at magtama ang patingin namin. What are you doing here? Maotoridad niyang tanong. Napatayo naman ako ng maayos saka ko siya sinagot. Let's have dinner. Napatas naman isa niyang kilay. And why would we do that? Hindi ako nakasagot sa tanong niyang iyon. Napaiwas ako ng tingin sa kanya. Lagi na lang akong walang maisagot. What happened to you, Kiefer? Kung makapagsalita ka, akala mo empleyado mo pa ako. Malumanay niyang sabi. Kung pwede lang naman. Parang napapahiya ko pang sabi. Tumikim naman siya saka tumayo at kinuha ang bag niyang nakasabit. Okay. Sinundan ko na lang siya nang lumabas na siya. Nauuna siya naglalakad sa akin kaya't sinabayan ko na lang siya. Hindi na makakasama si Kenneth dahil kasama siya rin na mommy at daddy. Okay lang saka gusto ko kasi mag-dinner tayo ng solo. Para akong nahihiya na ewan. Okay. Saad niya pero napakulot ang noo ko na malala kung sinabi niya. What do you mean by daddy and mommy? Akala ko ba'y wala na sila? Mga umampon sa akin nung panahong walang-wala kami ni Kenneth. Hindi na ako nakapagsalita dahil baka umabot na naman sa hindi namin pagkakaunawaan. Hindi man yan ako pinapatamaan pero tamang-tama sa akin dahil wala ako nung panahong kailangan nila. Kung nandun nga ako'y nasa malayo naman ako para mapagmasdan sila. Anong gagamitin natin? Kotse mo o kotse ko? Nagulat ako nang tanongin niya ako. Para namang hinaplos ang puso ko sa sinabi niya. Kotse ko na lang. Pigil-ngiti kong sabi. Hindi naman na siya nagsalita at tumiretso na sa kotse kong nakaparada sa harap ng building niya. Saan mo gustong kumain? Tanong ko na makasakay na kami. Kahit saan. Pinandar ko ng kotse ko saka ko din drive ito. Isang lugar lang naiisip kong puntahan naming dalawa. Sinulyapan ko siya paminsan-minsan pero ang layo ng tingin niya na parang hindi niya nga napapansin yung tinataak naming daan Inihinto ko na lang ang kotse ko na makarating kami. Hey, we're here! Agaw atensyon ko sa kanya. Nilibot na naman ang paningin niya at unti-unting napakunot ang noo. What are we doing here? Kakain? Sabi mo kasi kahit saan ito ang naisip mong puntahan natin.
Tanging naiusal niya sa kaboba. Nauna naman siyang maglakad. Hindi man lang ako hintayin. Nakarating kami sa restaurant ng hotel na ito saka umorder. Tinignan ko naman siyang nakatuon ng paningin niya sa labas. Reserve ito, right? Ang alin? Itong inuupuan natin. Sabi niya nakatingin sa mga mata ko. Dito tayo umupo ng first date natin. Napangiti naman ako dahil naalala pala niya. Ito yung Tower Restaurant kung saan kita mong tanawin sa baba. Hindi na kami nag-imikan ng dumating ang order namin, saka kami tahimik na kumain. Pinagbamasan ko siya at komportable siyang kumakain sa harap ko. Hindi ko man na siya nakakitaan ng pagkailang samantalang ako, kanina pang hindi mapakali. Pakiramdam ko tuloy nakamove on na nga talaga siya. Kumirot naman ang dibdib ko sa naisip kong yon. Pinasantabi ko na lang lahat ng iniisip ko, saka ko nag-focus sa dinner namin dalawa ni Samantha. Kamusta pala si Kenneth? Basag ko sa katahimikan sa pagitan namin dalawa. Okay lang naman, dinalaw siya ni Logan. Talaga? Mabuti naman. Sa mga huli niyang sagot na paputo ng usapan namin. Di ko naman alam kung ano pang pwede kong itanong. Natapos kami dalawa sa dinner namin at saka kami dumiretso sa kumpanya dahil nandun ang kotse niya. Hatid na kita. Saad ko nang bababa na siya sa kotse ko. Hindi na kailangan. Nakakotse naman ako eh. Umuwi ka na. Sambit niya saka bumaba sa kotse ko at pinuntahan ang kotse niya. Hinintay ko muna siya makasakay at umalis. Nang businahan niya ako, sumunod na rin ako pero magkaiba na rin kami ng direksyon. Nakarating ako sa bahay. Umupo sa sofa ko nang biglang mag-ring ang cellphone ko. Hello, detective. May balita ka na? Tanong ko sa kanya na sagutin ko ang cellphone ko. Nahihirapan akong hanapin ang mga records niya, lalo ng records sa investigasyon sa aksidente nila. Ang sabi matagal na raw close ang kaso at ayaw nang ipagpatuloy ito. What? Sino naman nag-close sa investigasyon? Napatayo pa ako sa sinabi niya at hinilit ang sentido ko. Yun na nga eh. Hindi ko alam pero may tao nagsarado ng kaso. Pero hindi Natasha ang pangalan niya. Lalong kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Kung hindi si Natasha nagpasarado, sino? Masyado na ako nagugulan sa mga nangyayari. At ito pa, hindi aksidente nangyari sa kanila. Hindi dahil nawalan sila ng preno ito. Ay dahil tinanggal ang preno ng sinasakyan nila. Napakuyom ang kamao ko sa nalaman. Sige nang baliw ang gagawin ng ganong klase ng krimen. Natasha Taylor Vergara ang buo niyang pangalan. Halos magtuyuan ang mga balahibo ko sa katawan sa pangalang sinabi niya. Natasha Taylor Vergara? Paano nangyaring Taylor siya? Kaano-ano ko siya at bakit Vergara ang apelido niya? Magkaano-ano silang dalawa ni Samantha? Halos manghina ang tuhod ko dahil doon. Napahawak na lang ako sa sofa dala namang oras ay pwede ako matumba. Ang gulo. Paano nangyaring Taylor siya at Vergara? Ano ang koneksyon naming tatlo sa nangyayari? May kapatid ba si Samantha? Pero ang sabi niya wala na siyang pamilya. Hindi kaya hindi niya alam na may kapatid siya? Napahilamos ako sa mukha ko dahil hindi ko kayang pagdugtong-dugtungin ang mga nangyayari. Habang tumatagal lalo nagiging komplikado ang lahat. Namatay ang parents ni Natasha sa aksidente. Ganon din sa parents ni Samantha. Pareho lang silang nabuhay sa aksidente. Kung wala nang kamag-anak si Samantha, ano niya si Natasha? Kung hindi sila magkapatid, magpinsan? Dahil baka yung tatay ni Natasha at ang tatay ni Samantha ay magkapatid. Kaya pareho silang Vergara. Lalong sumasakit ang ulo ko. Ano kaya ang katotohanan tungkol sa nangyayaring aksidente ni Natasha noon? Nasaan na ngayon si Natasha? Magkaano-ano si Natasha at Samantha? Magkaibang tao o iisang tao? Sinong taong nasa likod ng aksidente? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.